Walat ang katotohanan. Saksi sa DYSP. Kasama ang inyong sandigan ng katotohanan sa Palawan. Saksi sa DYSP. Komprehensibong talakayan at paghihimay ng napapanahong mga isyu at balita. Ihahatid sa inyo ni Junfred Calamba. Saksi sa DYSP. Labanan ang fake news. Dapat totoo. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Tanduay Ram 5 years. Tibay ng loob. Tibay Tanduay. Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, lungsod ng Puerto Princesa. Good morning, lalawigan ng Palawan! Mga kapuso, araw po ng Lunes, ikalabing-anim sa buwan ng Pebrero 2026. Mga kapuso, muli po tayo magkakasama-sama hanggang alas 10 ng umaga. Siyempre sa ating pong pagtatanghal ng mga balita, mga talakayan dito po sa programang Saksi sa DYSP. Saksi sa DYSP. Sa ngalan po ng ating mga makakasama, pangalan po ni Super June by Cervantacolo, ating pong pansamantalang production assistant. At si Chief Bembe Bendanillo po, nag-iisa. Makakasama rin natin agapay sa ating pong paglipad ngayon pong umaga ng Lunes. Ako naman ang inyong kapuso, ang inyo pong saksi, Junfred Calamba. Kumusta po kayong lahat? Kumusta po yung inyong Valentine's Day? Yung iba, baka may mga hangover pa. Sabi naman ng iba ay araw naman ng mga kabit. Yung mga kulasisi na naman daw ang i-date kahapon at ngayon. Kasi no Sabado sa mga original doon sa mga legit. Sa mga number 1, yung mga susunod na araw sa ano naman daw? Sa mga kulasisi. Sino ba may mga kulasisi dyan? Oo, ganun daw yan. Pag may number 1, number 2, number 3, number 4, number 5. Iba-iba sa loob ng isang linggo. Meron kayang ganun, ano? Mga kapuso, samahan nyo kami hanggang 10 o'clock in the morning. Medyo makulimlim, ano? Kakaiba yung sikat ng araw. Noong pong Sabado ay nagulantang maging tayo napatakbo. Mga kapuso, yan po sa Barangay Bagong Silang sa may Quito area dahil sumiklab yung sunog. Yan po sa community ng ating mga brother na Muslim at halo dyan Kristiyano at Muslim. Mga kapuso, doon sa babang bahagi ng Bagong Silang. Kung galing ka dito sa may Shell Depot, malapit pa naman din
sa depo ng Shell. Yung pong lokasyon ng sunog. Kaya yung pong mga residente doon noong Sabado, malayo pa yung sunog, metro-metro pa, nakalabas na yung kanilang mga gamit, yung kanilang mga appliances. Lumikas na po, mga kapuso, yung mga residente dahil siguro ay dalang-dala na sila, no? Sa mga pangyayari ng sunog diyan po sa lugar na yan. Nakakailan na. Ha? Nasa 7 o 8 na yatang sunog ang nangyari diyan sa lugar na yan. At ang pinakahuli nga po ay araw pa ng mga puso noong Sabado, no? At matindi, pati yung bahay ni Kapitan Rene Balacanta nadali. Puntahan muna natin yung pong mga impormasyong nakalap ng ating Bureau of Fire Protection Puerto Princesa. Nasa linya natin, line 12, ang kanilang tagapagsalita, si FO3 Raymond Horteliano. FO3 Horteliano, sir, magandang umaga po. Si June Fred Calamba po ito sa GMA Palawan. Yes po, magandang umaga po sa inyong istasyon at sa ating mga tagapakinig, ating mga kababayan. Magandang umaga po sa ating lahat. Ma'am, sir. Good morning po, FO3 Horteliano. Sir, kami makikibalita lamang doon sa mga nakalap nating impormasyon sa nangyaring sunog ng Valentine's Day. Diyan po sa Barangay Bagong Silang. Ilan po lahat yung struktura na nasunog, sir? Opo, no, sa amin pong data na nakuha, initial na binigay po sa atin ng ating barangay, so tinatala po na 27 unit ng structure po yung nasunog. Dami 4 po pala. dito sa 27 ay unit po ng mga mercantile occupancy o mga tindahan po doon. 23 naman po ay yung mga residential establishment po or building doon sa naganap na sunog po doon noong February 14 po. Opo. All in all, ilang pamilya, ilang individual po ang apektado sa tala ninyo, sir? Ngayon po ay hindi pa po na-update at gawa po ng na inaalam pa rin po ng barangay yung totally o total na naging biktima po ng sunog, pero ang naibigay po nila sa amin ay 27 families and 81 individual po yung naibigay din po sa aming data base sa kanilang initial assessment. Okay. Sir, ano po ba ang lumalabas? Although doon sa mga sabi-sabi, nung nandun tayo, interview natin sa mga may-ari ng mga kabahayan, electrical in nature na naman daw po. Ito ba yung nakukumpirma doon sa mga nakuha nating impormasyon sa ating pag-iimbestiga, Sir Raymond? Opo, no, medyo nalalapit po doon sa electrical matters ang naging sanhi po ng sunog na naganap po dyan sa ating barangay, no, Barangay Bagong Silang, no. Kasalukuyan po, no, inimbatahan na po natin yung mga witness po natin para tukuyin kung ano po yung klase ng appliances at ano po yung mga nasunog or before nagkaroon ng sunog doon sa area. Okay. No, para po magtukoy doon sa mga physical evidence na maaaring makuha po ng ating mga investigador. Oo, nakuha na po ba natin kung saan eksaktong bahay doon, kaninong bahay ito nagsimula yung apoy na tumupok sa mga struktura na yan, Sir Raymond? Opo, yes sir, natukoy na po natin. Kaso nga lang po, no, nakiusap po yung may-ari na wag na po sana mabanggit ang kanyang pagkakakilanlan para po sa kanyang seguridad, no? Pero natukoy na po natin yung may-ari at yung witness na na-identify po during the fire incident, no? At kusang lumapit naman po sa atin yung may-ari at yung ating mga witness, kaya hindi po tayo nahirapan doon sa part na pagkalap ng pinagmulan ng apoy at yung mga possible witness po natin. Mula raw po doon, sir, sa ikalawang palapag ng bahay, tama ba? Yung apoy? Yes po. Yung origin? Oo, yun po yung tinutukoy po ng witness natin, no? Kaya po sabi po namin sa may-ari, no, ma-sketch niya po yung kwarto niya, ma-identify niya po yung mga possible appliances at pwedeng pagmulan po ng init na sunog at apoy doon sa kanyang
kwarto, no? Sa ngayon po, no, kukunan pa po namin siya ng salaysay para po mapasubscribe po natin yung mga statement po nila Okay. para po mapaligal po natin sila. Initially, sir, sino lang ba yung tao doon sa bahay na yun nung mangyari po, nung mag-umpisa yung sunog? Opo, yung kapatid po ng may-ari. Isa lang. Kaya, ayun nga din po, no, nakiusap nga din po na sana wag na po Pangalanan. mabanggit, Okay. mapangalanan, mabanggit Oo. po yung kanilang pagkakakilanlan. So, isa lang pong tao ang nandoon sa bahay that time nung magkasunog, sir. Yun po yung sabi na ating mga witness at ang ating may-ari, nag-iisa lang po yung tao doon, no, at agad naman po siyang nakalabas. Nung nakita niyang lumaki na po yung apoy doon sa area. Okay. Wala namang injured, wala namang reported casualty sa pangyayari na ito nung Valentine's Day, sir. Opo, wala po sir, no. Papasalamat po kami, naging ligtas po lahat ng ating mga kababayan nung nagkaroon po ng insidente ng sunog po doon. May estimated value na po ba ng damages or tinupok ng apoy na yan sa ngayon, kahit initial? Sa ngayon po sir, wala pa po, no. Patuloy pa rin po kasi yung assessment po natin at yung binigay po kasi na number of families at saka individual ay initial pa lang din, hindi pa po talaga nakukuha yung kabuuan na naging biktima ng sunog. So kaya po wala pa po tayong naitatala na initial na damage po sa naganap na sunog. Oo. Sir, sa history, pang ilang sunog na yan dyan sa Quito area na yan? Kung may tala po kayo dyan? Ay, hindi ko na po nare-recall kung ilan na, pero marami-rami na, no? pagkakalam ko po, marami-rami na rin pong insidente ng sunog dyan na naganap. Oo, at yung area na yan na parang nasunugan na rin talaga dati, sir. No po? Pagkakatanda ko sir sa akin na mismong narespondihan nung mga nakaraang mga taon pa po nung dito ako naka-assign ulit. No, parang nakadalawang responde na po ako diyan sa area na yan. Oo. Yung nga, banggit doon sa mga comments, parang pang-7, pang-8 sunog na dyan sa area na yan eh. Sa Quito area, sa meron pa Bagong po yan Silang sa na baba. yan. Opo, yun doon sa may malapit sa basketball court na baba. Oo. At saka dito po sa kabilang side, papunta sa Roas Street. Talagang sinusubukan tayo, sir, ngayong taon. Nakakailan na ba tayong sunog ngayong 2026 sa Puerto Kaya yung Princesa? 2026 po, no, sa ikalawang buwan po ng ating taon, no, nakakawalong fire incident na po tayo. No? At, Sa 8 po na yun, 6 po yung insidente ng sunog sa mga kabahayan. Isa po sa assembly occupancy at isa pong mercantile occupancy po. Oo. At papalapit na tayo sa Fire Prevention Month sa buwan ng Marso at talagang dapat tayong mag-ingat at patuloy yung paalala natin na mag-ingat sa sunog yung ating po mga kababayan. Sir Raymond. Opo. Yes sir, no. Patuloy po yung aming pangangampanya na pag-iwas po sa sunog. Ganun pa man po, no, gumagawa pa rin po ang ating istasyon ng mga plano, ating mga community-based na po natin, information na ang target po kasi namin ngayon, sir, is makapag-conduct po ng fire safety awareness seminar and training, no, per barangay. Oo. No, aanyayahan po namin ang mismong community na makilahok po sa ating programa. No, lalo na ngayon po, no, paparating ang Fire Prevention Month, no, at ang panahon po natin painit, no, pagpainit ng painit. Ang ating panahon diyan po, no. Diyan po tumatagal yung paggamit ng mga appliances natin gaya ng mga electric fan at ano bang mga pampalamig na pakiramdam sa panahon ng tag-init po. Nakababad sa saksakan niya mga yan. Yes po, no. Kaya nga panawagan po namin ay gamitin lang po ito ng naaangkop sa oras ng kapasidad ng ating mga appliances para maiwasan po yung overheat sa mga kagamitan po nila. Yun. Maganda yung mga training na yan. At least meron pong knowledge sa basic firefighting. Yung ating mga taga-barangay, yung community,
Dahil Opo. hindi naman tayo always, hindi tayo si Superman or si The Flash na agad-agad Yes, sir. darating doon Totoo sa po yan. fire scene, sir. Yes po, totoo po yun. No? Kaya po ang target po namin magkaroon ng basic knowledge ang ating mga kababayan, no? Kung paano po mag-iwas, makaiwas, at kung hindi makaiwas, paano po natin maapula ng abot ng ating makakaya, Yun. at nung sa ating kapasidad, paano po tayo makakapagtugon pag may insidente na ng sunog sa ating kabahayan Oho. at ating kapitbahay. Sir, na-repair ba yung pangyayari kahapon sa inyo or nakarating sa inyo pong kaalaman? May nagbalak daw magsunog dyan sa Barangay Bagong Sikat na naman sa Liberty, Sa Sir Barangay Orteliano. Maunlad po, sir. Maunlad. Barangay- Maunlad ba? Apo. Maunlad. Okay. Apo, nakarating po sa atin, no, katunayan po na paunti-unti ni piniprepare yung mga dokumento, no, na pwede pong ma-file po laban po doon sa ating allegedly suspect. Ano yun? Opo. Paano ang ginawa, sir? Nagbuhos ng ano ba yun? Opo, nagbuhos po ng gasolina, no. Yun nga po, maswerte po tayo na nagkaroon po ng interruption doon sa gusto niyang i-commit na panununog, no. Hindi po natuloy yung binabalak po na pagsunog po doon sa Hindi bahay. nasindihan agad-agad, ano, sir? At Opo, no. na-contain ng mga tao doon sa lugar. Yes po, nangamba din po siguro yung suspect nung may nakakita sa kanya, kaya po kumakbo na lang o lumayo na lang sa area. Ano bang problema niya? May problema ba siya? Gusto niya na bang mamatay o mawala sa mundo? O nabigo siya nung Valentine's Day, sir? No, Ano sabi? Hindi po natin nakukuha yung saktong saloobin niya, pero base sa kanya, may problema po sa kanyang karelasyon, no? O sa kanyang personal na buhay. Nako. Kaya po na pag-isip-isip niya yung bagay na yon. Oo, At wakasan na lang. maswerte lang po at hindi natuloy. Oo. Isasama niya ba yung sarili niya kung sakali daw? Ayun. Yun po, no? Hindi po natin malaman, pero ang nangyari kasi nung aktuhan po siya, Tumakbo. lumayo na rin po. Tumakbo. No? Baka tumakbo na rin po siya. Papalayo. Oo. Pag ganun, swak pa rin siya sa kasong arson, sir? Frustrated or attempted? Attempted, no? Attempted. Attempted. Possible, attempted po yung piniprepare po nating kaso para po sa kanya. Nako. Hirap pala mabigo yung ganong klaseng tao o magka-problema sa relasyon. Sir, oo, ayun yung paalala na lang muli sa ating pong mga kababayan. May malakas pa rin ang hangin. Ayan, nandyan lahat ng factors na delikado para pagsimulan ng sunog. Go ahead po sa ngalan ng Bureau of Fire. Opo, no, magandang araw po sa ating lahat, no. Ang aming ahensya ay patuloy po na nagpapaalala na ang pag-iingat po natin sa sunog ay mag-uumpisa po sa ating kabayan, no. Sa ating sarili mismo, maging responsable lang po tayo, lalo na po sa paggamit ng mga electrical appliances, no. Iwasan po ito na gamitin na sobra-sobra sa kapasidad po ng paggamit ng mga appliances. At sa ating mga kusina naman, siguraduhin po natin na hindi po natin may iwan yung mga niluluto natin at attentive po tayo pag nagluluto, lalo na pag LPG or stove yung ginagamit po natin. At sa ating mga kapaligiran naman, huwag po nating gamitin yung apoy panlinis ng ating mga basura sa bahay o basura sa ating kapaligiran para makaiwas po tayo sa sunog. At kung hindi naman po talaga may iwasan ang aksidente o insidente ng sunog, maaari pa rin po kayong tumawag sa aming numero hotline na 0964-945-2971 para po agad po namin kayong marespondihan o mabigyan po ng tulong. Okay. FO3 Horteliano, sir, maraming salamat sa oras at pagtanggap ng aming tawag. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Kakatakot talaga yung sunog, mga kapuso, no? Manakawan ka na, wag lang masunugan. Yung nangyari dyan sa Barangay Bagong Silang, pang-ilan na yan eh. At ngayon, mismong bahay na ng punong barangay, inaabot na. Ni Cap Rene Balacanta. Nung time na yon,
dumalo sila ng kanyang mga kagawad sa barangay Mangingisla para doon sa love affair with nature. No, pagbalik nila, ayun, sunog na po yung isang bahagi ng kanilang barangay at yung bahay ni Cap Rene, yung pong ilang mga pader na lang yung naiwan, no? Alas 8:40 ng umaga, mga kapuso, barangay Maunlad pala, no? Yung nangyaring tangkang panununog. Bakit naman kasi? February 14, dapat lahat happy Ha? Kaya ang nangyari kay Sir, hindi sila nakita ng kanyang labidabs. Ha? Hindi naka-score si Sir. Balak nilang manunog ng bahay. Yung mga naghahanda para sa Chinese New Year bukas, holiday, ano? Holiday yan, special non-working holiday, February 17. Yung mga nakiki-Chinese New Year, may mga aktibidad dyan sa ating Valencia Street. Nakasara yan paggabi, bandang hapon. Pag nagsimula na yung mga pagtatanghal at yung pong mga display area, sarado sa trapiko yung lugar na yan. Kaugnay nga nitong pagselebra ng Chinese New Year sa araw po ng bukas. Speaking of Chinese, pansin ko lang mga kapuso, tila nagtatagumpay yung China na tayo po'y hati-hatiin. No? Yung po mga Pilipino dito sa usapin ng West Philippine Sea. Mga kapuso, no? Na which is ang kailangan natin ngayon ay unity. No? Pagkakaisa ng mga Pilipino. Mga kapuso, nahahaluan ng politika, no? At sa ngayon, masasabi nating watak-watak tayo. Hindi tayo nagkakaisa kasi tayo nagsisilipan, mga kapuso. Sa isang punto, tama yung binabanggit doon sa nabasa ko alam natin may kakulangan yung ating pong gobyerno. No? Alam natin may kakulangan yung LGU. No? Pero yung mga bagay na makakaapekto sa national security, no? National security ng ating bansa. No? Tulad niyan. Yung hindi pananatili ng mga opisyal doon sa mismong isla ng Pag-asa, napag-uusapan ngayon. No? Yan ay nagpapahina, mga kapuso, ng ating pakikipaglaban. Diyan po sa West Philippine Sea. No, at dapat ngayon ang atupagin natin iisang layunin, iisang laban tayo, magkaisa. Dahil kung tayo ay watak-watak, baka magising na lamang po tayo. Wala na po sa atin, no? Yung mga teritoryong yan. Lalong-lalo na yung pong mga pasok sa ating pong exclusive economic zone. Ngayon, dahil sa issue ng politika, nagsisilipan na Kampihan na yung mga Pilipino. Ganun yan Diba? Mga kapuso, yung mga dapat hindi sumausaw, sumasausaw na sa usaping ito. Ano man ang kakulangan natin, no?
Wag nating silipin. Dapat kung ano po yung ating ipinaglalaban, doon tayo. No, yung ipinaglalaban ng ating bansa. Wag nating ipatronize yung pong mga bangayan ng ating mga mambabatas na tila may mga nagtatanggol na sa China. May mga anong tawag dito? Mga kapuso. Diba? Dapat ngayon magkaisa po tayo kasi ang pinag-uusapan dito, teritoryo ng ating bansa. Hindi tayo yung mga Pilipino yung magkakaaway-away dito. Huwag tayo yung magsilipan dito. Pakiusap lang. Dahil baka isang umaga, magising tayo, wala na yung mga ipinaglalaban natin dyan po sa West Philippine Sea. No? Nakakalungkot lang sa nangyayari po ngayon. Natutuwa po ang China niyan. Ha? Baka hindi nyo po alam. Yung mga estratehiya nila gumagana. Na tayo, mga Pilipino, sa mismong lugar natin, hindi pa yan wala pang komprontasyong masyadong nangyayari dyan. Pero ang gumagalaw, kapwa Pilipino, laban sa Pilipino. Para pahinain yung ating pong claim. Yan po sa West Philippine Sea na tinatawag. Diba? Ano po masasabi ng ating mga kababayan dyan? May tama po kami o malaki yung tama namin? Ha? Francis Kiko Paduga Pulison, Sulong, WPS daw. Rups Lopez, good morning po. Ma'am Evelyn Paduga Dator, good morning din. Sir Thomas Jasper Candole, Bishop, great week ahead for us. Super June Fred, God bless you. God bless you din po, Bishop Thomas Jasper Candole. Salamat. Ha? Yun po yung nakakalungkot sa ngayon Diba? Na nag-aaway-away, nagpapasaringan yung pong mga Pilipino. Wala pang ginagawa niyan yung China, ha? Misinformation lang sa social media. No? At yung mga nagsasalita para po sa gobyerno, yun yung kanilang binabalikan sa social media. Sa ngayon, ha? May mga pumipiyok na pro-China. Ayun na. Sabi ng China, nakuha na nating pagwatak-watakin yung mga Pilipino. Tagumpay tayo sa estratehiyang yan. Come to think of it, mga kapuso. Ha? No, parang tama. Nagtatagumpay po sila sa ganong estratehiya. Hindi isa ang Pilipinas sa laban na ito. Watak-watak. Sabi ni Francis, di kailangan ng sundalo ng China. Mga pro-China, Pinoy lang, pwede na. Mga Chinador, mga Hong Congressman, mga Hong Konsihal. Oo nga, tama, di ba? Hindi na nila kailangan ng sundalo dyan. Talong-talo na tayo kapag yan ay lumaganap. Yung iringan, yung silipan, no? Mga kapuso, bagsak ang Pilipinas pagdating sa pinaglalaban natin dyan sa West Philippine Sea. No? Sana, kung ano man ang kakulangan ng bawat isa, no? Kakulangan ng gobyerno, kakulangan ni Numan, no?
Diyan po sa West Philippine Sea, alam naman nating kulang tayo, no? Sa giyera, hindi tayo mananaig, no? Sa kalaban natin yan, mga kapuso. Pero, bilang isang Pilipino, dapat suportado tayo doon sa pinaglalaban ng ating pong bansa. Diba? Sabi nga ang mamatay ng dahil sa'yo. Hindi yung patayin ko itong kapwa Pilipino ko. Ha? Sirain ko itong kapwa Pilipino kong ito. Sir Jun, ang mahirap sa mga Pinoy, sobrang yabang. Yung sekreto natin, pinaalam natin sa mga dayuhan. Pero ang sekreto ng mga dayuhan, lalo na ang China, di natin alam yung kayamanan nila sa kanila lang. Pero yung kayamanan natin, binibigay pa natin sa kanila. Yan ang Pinoy, hari ng kayabangan. Nakakalungkot lang. Medyo disappointed tayo sa mga nangyayaring ito, mga kapuso. 9:03, magbabalik po tayo, mga kapuso. Inuulit po natin yung pong babala ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Kaugnay dito po sa pangunguha at pagkain ng tinatawag na devil crab, mga kapuso, o kung sa Kuyunon, Tagalungon, no? Sama ng pangalan, ano? Talaga namang ito'y maraming nakakaalam na ito po'y talagang nakakalason, delikado pong kainin. Pero yung nabalitaan natin, mga kapuso, dyan po sa Barangay Luz Biminda, hindi lang pala ito yung una, no? Kausapin natin si Konsihal Ladi Gimang, ang punong barangay ng Barangay Luz Biminda. Nasa linya natin, Konsihal Ladi. Sir, magandang umaga po. Si June Fred po ito sa GMA Palawan. Okay, magandang umaga. John Fred, sa GMA. Opo. Morning. Good morning, sir. Salamat sa pagtanggap ng aming tawag, ano? At ito'y patungkol doon sa insidente na naman. Tama ba? Hindi ito yung una na may kumain ng tinatawag na devil crab dyan po sa barangay natin, sa Luz Biminda, Kapitan? Sir, Konsihal? Yes, John. Noong 2002, may unang kumain ng devil crab, matanda na ito, babae. Pamilya Dobrea, namatay din po kaagad, ka John Fred. Oo, so... Napakasakit dahil nasundan pa ito na isang lalaki din na ang trabaho ay nasa dagat, no? Si Sinon Martinez, namatay din sa pagkain ng devil crab. So pangatlo na. Pangatlo na po itong huli. Okay. Ito po si Ima Amit na talagang nakakain ng devil crab na kung saan ay namatay din, hindi na umabot po sa hospital, John Fred. Opo. Paano natin maiiwasan kaya, Kap, no? Or aware na ba yung ating mga residente dyan na ito po'y nakakalason kahit pala hulihin lang ito or hawakan merong epekto doon sa tao lalo pa kung ito ay lulutuin at kakainin, kasi yung lason pala nito sa katawan, sabi ng VFAR, ay hindi po naaalis kahit na lutuin or dumaan sa heat process. Ito pong klase ng alimasag na ito, alimango, Kapitan. Kaya nga, John Fred, delikado talaga itong devil crab na ito, na kung saan ay kung makakain ito talaga. May nakakain mga isa na sumabay dito kay Ana Amin, namanhid nung kaagad yung kanyang bunganga at naglalaway. Kaya tinigilan kaagad. Okay yung siya, hindi namatay. Okay. Pero yung si Ana Amit, Ima Amit, talagang namutla kaagad at nangitim yung kanyang kuko, no? At dinala kaagad doon sa satellite clinic na kung saan panahon na yon ay wala ding doktor, nurse lang, at dinala na naman kaagad
sa isa hospital. Pero Pero wala hindi na na talaga. umabot ka John Fred. Ganun Oo. kadelikado ang kumain ng devil crab. Sa pagtatanong-tanong ninyo sa huling pangyayari nito doon kay Amit, alam niya ba, sir, na nakakalaso nito or for vlogging purposes talaga yung ginawa nila? Nasubukan at kainin ito pong devil crab. Oo, John, talagang kung alam siguro nila na talagang nakakamatay, ay hindi siguro isapalaran yung kanilang buhay. Mhm. Kaso lang, hindi pa rin talaga sila expert doon sa naturang crab na yon na kung talagang nakakamatay. Kasi kung nakakamatay talaga, ay sigurado ako na hindi nila kakainin. Kaso lang, hindi pa rin sila expert sa naturang devil crab. mm So may paraan ng para kainin ito ng hindi nakakalason, ganun ba, Kap? Sa tingin ko, John, hindi pwedeng isapalaran dahil talagang ang kumakain ito talagang hindi kaagad umaabot ng ilang oras lang, talagang namamatay kaagad. Kaya ang payo natin, wag nang subukan talagang kainin. Yung may sinasabi na nakakalalason doon sa dagat, yung sinasabi nila na butete, pero yung butete, mayroong sinasabi nila na mayroon silang tinatanggal doon sa katawan para hindi malason. Pero ito, parang buong katawan ito may poison Kaya wag na talagang magtangka pag kumain ito, Okay. John Fred. Pangatlo na ito, Kap, nung mga insidente nung una, may effort na ba or kung hindi pa kayo yung po nakaupo dyan, nakaposisyon, may effort ba yung mga otoridad na ipakalat na dyan sa mga residente natin na wag nang uulitin yung pangunguha at pagkain nito with the picture para aware yung publiko na ito yung kinain, nakakalaso nito, delikado sa kalusugan ng tao, Kapitan, Sir. Nung unang mga panahon na John, hindi pa uso ng cellphone. Opo. 2002 at 2015. Mm. Kaya siguro yung awareness ng mga tao hindi. Mayroon lang nakapagsabi na ito, yung cruisan kasi ang tawag nila dyan na John Fred. Alimango na cruisan. Na wag nang kainin, talagang nakakamatay ito. Kaya lang, ayun na nga, yung information, hindi masyadong kumalat kasi wala pang cellphone, babalak lang natin kung ano. Ngayon, mayroon na tayong cellphone at napadaling maikalat yung babala. At saka mayroon tayong pagdating dito sa barangay hall, mayroong picture tayo na nagbabawal na talagang kainin itong devil crab na ito. At saka sa may bandang karagatan, balak pa natin John na maglagay ng doon, ng tarpaulin para at least kahit alam na nila, pero palaging paalala John Fred. Marami po ba nito, konsehal, dyan sa area natin, sa Luz Biminda? Hindi naman ako umano dyan na masyadong marami. Opo. Pero sa tingin ko, bandang takduan banda dahil yung una at pangalawa at pangatlo, doon nakakuha sa takduan. Sa takduan. No? Kaya, okay. delikado talaga John Fred na isa palaran. Kasi makikilala naman talaga Opo. na kung itong devil crab na ito dahil yung kanyang likuran ay magaspang, hindi kagaya nung tunay talaga na crab na makinis yung kanyang likod. Opo, yes. Ito siya parang may guhit-guhit yung kanyang likuran. Tsaka John Fred. parang may design, parang may mga beads yung likod niya, konsehal, na talagang kakaibang itsura. Kakaiba yung itsura doon sa usual na kinakain na mga dawat or yung mga maliliit na alimasag na yan or yung mga alimango na nakukuha natin, konsehal. Sir. Opo nga, John Fred. Kaya madaling makikilala. Kaya wag talagang isapalaran yung ating buhay na kumain na hindi tayo sigurado. Dahil yun pala, kahit nakukuha natin sa karagatan ay talagang mayroong nakakamatay. No? Kaya talagang may pit natin ngayon na babala sa ating mga kabarangay. Hindi lang dito sa atin, sa Luz Biminda, kundi lahat na wag talagang tumangka na kumain ito, John Fred, dahil delikado talaga. Oras lang ang itatagal natin
talagang patay tayo kagad. Opo, siguro Kap, konsehal na kayo din yung ating ABC President, intensify natin ito pong campaign na ito, public awareness sa species na ito ng alimango, lalong-lalo na doon sa mga barangay na nasa coastal area o malapit sa coastal at posibleng meron din ng ganito doon sa kanilang mga lugar, Kapitan, sir. At dito siguro sa ating karagatan ng lungsod ng Puerto Princesa at yung karagatan naman kasi natin talagang napakalawak. Pero nakikita ko talagang mayroon dito sa atin sa lungsod ng Puerto Princesa, kaya dubli ingat talaga dahil itong crab na ito delikado talaga sa buhay natin kung talagang ito ay makain natin. Walang pinipili ito, bata at matanda, kung talagang kumakain ito nakakalason talaga ito, Ka-John Fred. Sige po. Kapladi, konsihal, sir, maraming salamat sa oras at siguro kung may mga chance na magawa natin ito ng mga legislation sa tulong ng ating pong city agriculture, lalo pang ma-intensify yung kampanya, yung dagdagan yung mga tarpaulin sa mga barangay, or kung paano natin ito talagang maipaintindi sa publiko, sa mga kabarangay natin, Kapitan o Konsehal. Yes, Ka-John Fred. Talagang i-dubli natin, paigtingin yung ating kampanya laban sa pagbabawal nitong kainin talaga. Dahil sigurado naman ako na kung alam ng ating mga kapuerto na talagang nakakamatay ito, hindi naman talaga siguro isapalaran yung kanilang buhay. Okay. Kaya maraming salamat sa panahon na ito, Ka-John Fred, sa iyong pag-interview sa atin. Dahil kahit dito tayo sa mayor's office ngayon, lumabas lang ako sandali, Ka-John. Salamat, pasensya sa abala. Tawagin. Wala ka naman, Ka-John. Wala ka naman. Salamat si Konsehal Ladi Gimaang, ang ating ABC Federation President sa lungsod ng Puerto Princesa, at siyang punong barangay ng Los Biminda kung saan nangyari itong pinakahuling insidente na naman na pagkain po ng devil crab, no? Ng vlogger ito yung nadali, mga kapuso, na taga barangay Los Biminda. Ayun, talagang nadisgrasya, natuluyan po, ano? Oo. At doon sa mga nabasa natin, kahit ito'y lutuin pa ng paulit-ulit, no? Hindi po matatanggal yung lason sa kanyang katawan. No, ito yung lason na dulot po ng mga algae na nakakain niya dyan sa dagat. Parang ito rin yung epekto ng red tide, mga kapuso, doon sa mga shellfish na apektado ng red tide. Pag nakain natin, halos pareho sila nakakamatay, mga kapuso. No? Kaya iwasan po natin. No? Hindi pa naman siguro tayo naghihirap sa yamang dagat. Marami pa naman sigurong pwedeng kainin, no? Na alimasag at alimango dito sa ating lugar. Wag na po ito mga ganito. Wag na po nating susubukan. Kahit yung butete, no? Kahit pa may proseso na pwedeng tanggalin yung lason doon sa katawan ng isdang butete. Mga kapuso, maniguro na po tayo doon sa kahit galunggong na lang, no? Kahit sapsap na lang. Wag lang yung mga yan. Butete, itong devil crab na ito, delikado po kayo. May kalalagyan po kayo dito. Okay? Alas 9:23. Mga kapuso, papalapit tayo na papalapit sa buwan ng fire prevention, Marso, kung saan naitatala yung pong pinakamainit na panahon, at sa record ng buong Pilipinas ay dito naitatala yung malimit na mga sunog. Pero sabi nga natin, although hindi Fire Prevention Month, talagang araw-araw dapat tayo mag-ingat, no?
nasa linya po natin, hindi po nakaligtas nung Sabado at wala sila doon sa bahay nila. Kaya nung datnan nila, abo na rin. Sunog na yung bahay ni Cap Rene dahil nandoon po sila sa Love Affair with Nature. Kabatiin mo na natin, Cap Rene Balacanta, sir. Good morning. Kumusta po kayo dyan sa Barangay Bagong Silang? Okay, magandang umaga sa ating lahat sa inyong mga tagapakinig. Opo. Kap, kanina kasi kausap din natin ng Bureau of Fire pero hindi pa nila hawak yung kompletong listahan. Sa ngayon po ba na-finalize na ng barangay kung ilan talaga yung apektado ng sunog noong pong Sabado dyan sa barangay natin? Yes sir, finalized na ito. Number of families, 57 families, 23 ang bahay na nasunog. Opo. At yung 22, yung individual is 208 Okay. victims. Oho. Kumusta po yung mga kabarangay natin? Maging kayo, sir. Yung pamilya ninyo, saan po ngayon tumutuloy yung karamihan na apektado nito? Actually, meron pa ho kami naka-evacuate dito sa Barangay Hall na meron yata kaming 4 na family dito. Opo. Yung 3 family nasa temporary shelter na sa Barangay San Pedro. Mm-mm. At yung the resto ng iba, pumunta ho doon sa mga kanya-kanyang kamag-anak ko nila. Kamag-anak. Nakasilong muna. Oho. May ano na po ba? Ayuda na naipangako or parating na mula po sa ating city government sa mga nasunugan na ito, Caprine? Yes sir, agad-agad naman ang tumugon yung CDR. Nagpadala ho agad dito ng mga relief goods, food packs. At yung iba ho, mga nagpadala na rin ng mga damit-damit. At actually, kasalukuyan ho kami namamahagi ng pinadalang relief goods ni Kong Hill Acosta. Opo. At nagbigay na rin ho si Konsehal Damasco, si Konsehal John G. Rodriguez, Konsehal Jerry Abad, sino ba bang Konsehal G. Lau. Nagbigay na rin ho sila dito ng paunang tulong. Ayun, okay. Si Konsehal Idolino pala, nagbigay din. Nagbigay Siya na rin ang din. unang responde dito sa sunog na nangyari sa amin. Oho, maganda yan. At tuloy-tuloy na at yung dating ng mga tulong mula po sa ating mga opisyal at sa ating LGU. Kap, pang ilang sunog na yan dyan sa lugar? Parang nakakarami na, no? Caprine. Dali, bilahin ko lang ha. 1, 2, 3, 4 na. 4 na. Dyan sa area lang Oo. yan. Opo. Oo. Yung lugar na yan, Kap, ay mga titulado sa inyo, ano? Sa mga residente natin? Or ano ba status po ng lugar, Kap? Title 2 yan, pero hindi ho kami nagmamayari. Meron ho nagmamayari dyan isang kumpanya. Okay. Actually, nakikitira lang kami dyan. Opo. So, yun ang status ho namin dyan ngayon. So, paano ito? Panibagong insidente, okay pa rin po ba doon sa kumpanya na makabalik yung mga nasunugan, Kap, makapagpatayo muli ng mga bahay? Sir? So far, wala pa namang pronouncement o hindi pa naman ho sila nakikipag-ugnayan sa amin. Yung estado kasi ng mga nasunugan dito, pati na rin ako, kasi doon kami nagre-rely doon sa pronouncement nila dati. Opo. Napababayaran na lang sa amin kung sino yung nakatirik doon sa lote. Alright. So, Okay. for the meantime, dahil nasunugan na kami, kailangan din namin makabalik din agad sa aming dating tinitirahan. Paunti-unti, magtatayo ho kami ng kahit maliit lang na matutuloyin ho naming bahay doon sa area na nasa kupan ho namin. Oo. Kap, sa pagtatanong-tanong ninyo, ano ba po ba ang nangyari at yung pinagmula ng apoy na ito? Doon daw sa isang up and down na bahay, although tukoy na rin, no? Mula doon sa ikalawang palapag, nagmula yung apoy, pinagmula ng apoy, Kap Balacanta, sir? Yes sir, doon ho nag-upisa sa second floor ng bahay na light materials din lang.
Pero yung sanhi doon, marami ho kasing spekulasyon na nakakarating sa akin. Mm-hmm. So, yan ho ay binigay ko na lang ho ang karapatan dyan na para sila mag-decide. Yung Bureau of Fire sila kasi under investigation pa ho hanggang ngayon. Opo. So, kung ano man yung magiging assessment sa Bureau of Fire, yun ho ang papaniwalaan ho namin. Majority yata, Kap, nung mga nasunugan, mga kapatid nating Muslim, ano, sir? Yes, sir. Actually, itong Christian, nasa 7 lang yata ito. The rest of 57 families, pure Muslim na yun. Oo. Magdideklara pa ba ng state of calamity yung barangay or papaano, Kap, yung decision ng pamunuan natin? Pag-usapan pa ho namin sa council kung anong magiging assessment namin sa bagay na yan. Sa ngayon, hindi ko pa ho masasabi. Pag-uusap pa ho kami ng council. Sige po. Baka may panawagan kayo, Kap, mga additional na tulong na pangangailangan ng ating mga kapwa nasunugan dyan sa Barangay Bagong Silang. Go ahead, nasa inyo pong pagkakataon. Thank you very much sa pagkakataon. Muli, nananawagan ho kami kung sino ang may mabubuting kalooban na handang tumulong. Dahil sa ngayon, meron pa kaming evacuate dito sa Barangay Hall. Hindi ho sila makalipat-lipat kasi pati ho mga plato, kutsara, kaldero, Ubus. lahat ho nagamit ho lang nagsalba sa napakabilis na pangyayaring yon. Ako personally talaga wala. Kung ano yung suot ko, ng time na yan, yun lang ho ang naisalba ko. Walang naisalba lahat. Kaya nga itong iba, gusto na rin sana lumipat yung nandito sa amin ngayon sa evacuation center namin sa barangay. Pero hindi sila makalipat kasi wala rin silang gagamitin mga gamit pang luto, gamit pang kain, lahat talagang nasunog ho lahat. So yung may kabutihang loob na handang tumulong, dito lang ho sa barangay hall, pakidala nyo na lang para naman ho matulungan natin yung atin ho mga kababayan na talagang nasalanta din ng sunog na wala hong na-recover kahit na ano. Sige po. Kap Rene, maraming salamat at good morning sa inyo dyan sa Barangay Bagong Silang sa kabila ng pangyayaring ito. Salamat pong muli, Kap Rene. Okay, thank you very much, Tito. Si Punong Barangay Rene Balacanta at nung nilapitan natin noong Sabado parang hindi pa makapaniwala. Nakatingin lang siya doon sa kanyang tahanan na wala na, pader na lang po yung sa baba, yung naiwan at binubuhusan ng tubig ng mga bombero dahil nandun nga po sila Hindi naman talaga inaasa, hindi alam na mangyayari po yung sunog na yan ng Sabado, nandoon sila sa Barangay Mangingisda para po sa Love Affair with Nature. Nakagawian na natin yan, di ba? Lahat ng mga barangay officials talagang sumasama dyan. Sama-sama nating pagtatanim ng bakawan para sa reforestation ng ating mga mangrove areas. At pagbalik nila, siguro on the way pa lang sila pabalik nung time na yon, nasusunog na yung isang bahagi ng Bagong Silang. Nakakalungkot lang, no? Alam nyo mga kapuso, gusto ko sanang punan din ang reaksyon yung pong ating mga opisyal dyan sa Kalayaan. Pero sa punto na parang gagatungan mo na naman, no? Na yung bangayan, yung silipan, no? Wag na lang, no? Mga kapuso, dito sa programang Saksi. Yung nga sinasabi ko, no? Madagdagan pa natin yung ingay, no? Dito sa loob ng ating bansa patungkol dyan po sa, ang ugat lang naman yan, yung West Philippine Sea. Diba? Mga kapuso, yung ating pong ipinaglalaban na teritoryo na pilit pong inaangkin ng China. Sa kabila na meron na po tayong hawak na desisyon, arbitral ruling, mga kapuso,
na hindi, sila na lang yung hindi po kumikilala dito po sa pagkapanalo, no? Ng ating pong bansa. Diyan po sa mga teritoryo, diyan po sa West Philippine Sea. Hindi naman lahat inaangkin natin. Yun lamang pong West Philippine Sea na tinatawag po natin. At yung pasok doon po sa mga tinatawag na exclusive economic zone. Hindi naman buong South China Sea yung ating pong inaangkin. Sa kanila na yan. Oo. Dahil based on history, no? At sa ating mga pinag-aralan, dati pa, meron naman talagang South China Sea na tinatawag o mga kapuso. Pero yung West Philippine Sea na tinatawag, nakatatak na yan no? Atin na po yan. Pinagtibay na po yan mga kapuso ng United Nations. No? So, kapag kinuna natin ang reaksyon yung mga taga-kalayaan, kukunan na naman natin siyempre ng reaksyon, no? Yung mga bumabatikos at yung mga pumupuna. Ang isang natutuwa lang dito, yung China. Diba? Sa Senado may ingay. Doon sa Palawan mismo may ingay na rin, sabi ng mga taga-China. Palakpakan yung mga taga-China ngayon. Diba? Ganon. Yung mga taga-embassy. Dahil sa isang banda, pinagtatawa na nila tayo nagkakagulo, tayo nagkakawatak-watak. No? Which is dapat bilang isang Pilipino, no? Suportahan po natin, no? Kung ano yung ipinaglalaban ng ating pong bansa, mga kapuso, ng ating kapwa Pilipino. Alas 9:47, puntahan ko muna, no, yung pong regular na sesyon ng Sangguniang Panlungsod. Nandoon ngayon si Super Wilma Rabrea. Marami natin yung mga naka-agenda ngayong araw na ito ng Lunes diyan po sa City Council. Super Wilmar, pasok! Ito umaga, Super John Fred, at sa mga kapusong nakikinig sa mga oras nito. Tayo nakantabay na sa pagsisimula ng ika-29 na regular sesyon ng ating ika-18 City Council ngayong araw na ito ng Lunes. Hawak na rin natin sa kasalukuyan ang paperless agenda ng mga pag-uusapan ngayong araw na ito. 9 na pahina ito ng agenda ngayong araw at mayroong mga nakasalang para sa first reading and referral. Mayroong 9 o 11 na nakasalang sa first reading and referral. Una sa linya ng mga nasa unang pagbasa ay ang mga magkakasunod na mga resolusyon sa akda nitong si Vice Mayor Jimbo Maricela. Ang una dyan ay ang SDR number 423 ng 2026, resolution respectfully requesting the Bids and Awards Committee o yung BAC to reduce the 15% allocation for inflation additionally imposed to the average canvas price of petroleum for consumption of the city government of Puerto Princesa. At a resolution requesting the Bids and Awards Committee to recommend other alternative method of procurement for the city government of Puerto Princesa to reduce the cost in the purchase of petroleum products. At yung pangatlo ay resolution na nag-urge Bids and Awards Committee sa Office of the City Accountant striktong i-implementa ang prescribed guidelines para sa contract price adjustment sa procurement ng petroleum para sa city government ng Puerto Princesa. Yan ay pursuant daw sa implementing rules and regulation ng Republic Act number 9184, otherwise known as the Government Procurement Reform Act and applicable accounting rules. So, maliban dyan, meron pang ibang mga nakasalang para sa first reading and referral. Pero karamihan sa mga yan ay mga annual budget ng mga barangay.
gaya nitong annual budget ng Barangay Tanglaw for fiscal year 2026, and din ang fiscal year annual budget ng Barangay Lukbuan at Barangay Iwahig ay ganun din, pati yung Barangay Irawan at Barangay Model at Barangay Tagburos.